Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-152nd day na ating sharing ng devotion video. And today is Thursday. Ayan, wala po muna tayong Thursday devotion sa Alive in Christ dahil not feeling well po ang ating Pastora Joy dahil siya ay kailangan i-monitor ang kanyang BP at siya ay nagsusuka kada gabi para sa kanyang pregnancy. Ayan, so let us all gather into prayer para maging maayos na ang pakiramdam ng ating Pastora Joy nang sa gayon ay magtuloy-tuloy na magkaroon ng devotion kada Thursday. Ayan, ako din naman po ay medyo late na nakapagpahinga, 11 na kasi nga hintay ko pang dumating ng mga amo ko mula sa pinuntahan nila. So, ayan, inasikaso ko pa yung alaga ko. So, bago po ang lahat, tayo po ay huwag makakalimot na magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon para sa buong araw na tayo ay napagtagumpayan ang buong araw na ito. So, let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon at nagpapasalamat, pinupuri at tinadakila at itinataas ang iyong dakilang pangalan Panginoon. Salamat sa ibinigay niyong buhay, hininga at kalakasan sa amin Panginoon at sa mga pagpapala Panginoon at sa mga darating pang pagpapala Panginoon. Gayon din Panginoon, dinadalangin po namin na ang mga may hindi magandang pakiramdam, Panginoon, lalo na po si Pastora Joy, Panginoon, sa kanyang pagbubuntis, Panginoon, at sa kanyang pagsusuka, Panginoon, sa pagdating ng gabi, Panginoon, kaya hindi po nagawa ang aming Thursday devotion. And ayan, kailangan pong i-monitor na nawa ay maging okay na ang kanyang blood pressure, Panginoon, na isa rin sa mga factor na dapat i-consider lalo na sa taong pregnant or nagbubuntis, Panginoon. We pray, Lord God, that you will keep her safe, Panginoon, at ang kanyang pagbubuntis, Panginoon, and every vital signs at mga bagay-bagay sa kanya, Panginoon, ay magiging ayos at smooth sailing lang hanggang sa kanyang pagluluwal o pagsisilang sa kanyang baby, Panginoon. We pray also, Lord God, na sa gagawin ng pag-aaral, pagbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon, kayo ang magbibigay ng karunungan, kaliwanagan, Panginoon, sa bawat puso, isip at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, na handang tumanggap, Panginoon, ng pagtutuwid, ng pagtuturo, Panginoon, at upang magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay, Panginoon. Tunay na kayo lamang ang may kakayahan na makapagpabago ng bawat tao, Panginoon, base kung paano nila ina-absorb, Panginoon, at paano nagre-rema sa kanila o tumitimo ang inyong mga salita, Panginoon, na kanilang mapapakinggan o mababasa, Panginoon. Alam po namin na kayo ang kikilos, Panginoon, kasama ng banal na Espiritu, Panginoon, upang mahikayat ang mga taong ito, Panginoon, na magbalik loob at lumapit sa inyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang inyong lingkod po ay nakahanda lagi na magpagamit sa inyong gawain na pagpapayag na inyong mga mabuting balita, Panginoon, at ebanghelyo. Ngunit huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ako ay magyabang o magmalaki at magmataas, Panginoon. Bagkus, ilagay niyo po ako sa pinakamababa, Panginoon, upang ang inyong glory at ang inyong kalwalhatian, Panginoon, ang maitaas at makilala ng lahat, Panginoon. Gayon din po, patuloy kami at laging nagpapasalamat sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, na tiniis niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng hirap, maging ang kamatayan, Panginoon, dahil sa pag-ibig ninyo sa amin, Panginoon. At dahil siya ay nagtagumpay na sa krus, Panginoon, kasama na niya kaming nagtagumpay. Kaya ngayon, Panginoon, ay we are free to shout and to proclaim to the whole world kung ano ang tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus. Kaya kaming lahat ay justified. We are righteous in your eyes, Panginoon, dahil sa ginawa ng iyong anak na si Jesus. Nagpapasalamat din po kami sa Holy Spirit at banal na Espiritu, Panginoon, na siyang nag-i-intercede para sa aming mga panalangin, Panginoon, maaring habang kami ay tulog, habang kami ay abala, Panginoon, at siyang gumagabay sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, ay magawa namin ang ayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan at madakila sa aming gagawin ito, Panginoon. This we pray, dear Father Jesus Christ. Amen. So, dumako po tayo sa Lucas 20:26. Sabi dito, nabigo sa harap ng madla ang hangarin nilang masilo siya sa kanyang pananalita at hindi sila nakaibig dahil sa pagkamangha sa kanyang sagot. Message, yung akala ng mga inupahan na nagtagumpay sila na masilo si Jesus sa harap ng madla o maraming tao, pero nabigo sila. Hindi na daw nakaimik ang mga ito dahil sobrang namangha sa sinagot ni Jesus.
Application. Ano mga balakid ng kahit sino na masama kay Jesus ay hindi nagtatagumpay dahil hindi pa iyon ang kalooban ng Diyos. Nadagdag pa sa mga namangha sa kanya ang mga sinuhulan na iyon at baka mula noon ay naging tagasunod na sila at tinuruan ni Jesus. Sabi nga na minsan ang mga masamang balak sa iyo ay nagiging daan pa para mas mapabuti ka. Gaya sa mga masama o di magandang nangyayari sa atin. Madalas nagagalit tayo sa Diyos at kina-question kung totoo nga ba siya. Pero kung malampasan mo na at mapagtagumpayan ng isang pangit o masalimuot na pangyayari, masasabi mong may magandang plano pala ang Diyos. Sabi na ang tagumpay o gantimpala ay sa huli. Sa una ay masukal, bako-bako, kailangan mong tumakbo at mapagod o masugatan, at sa huli ay premyo o tagumpay. So, puri na pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, yun na nga, instead na maging nagko-condemn sa ating Panginoong Yesus itong mga inutusan or binayaran at sinuhulan ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, ay namangha ito at na-amaze dahil sa sinagot na ating Panginoong Jesus, di ba? Na syempre, di ba, ipinaliwanag sa kanila na kung sino yung nakalagay sa pera, magbayad sa gobernador. Pero syempre, maglaan or sa una pa lamang na matanggap ang mga sweldo or mga kinita sa pinagkakitaan or inani, ay ilaan na ang portion na para sa ating Panginoon Diyos, di ba? Dahil yung 10% o kung gusto nyong higitan pa mula sa 10% inyong ibibigay para sa ating Panginoon, which is that will be your offering to the Lord, diba? Ay ikinalulugod yan ng ating Panginoon, lalong higit, lalo kung nagbibigay tayo ng bukal sa ating puso, hindi napipilitan at masaya. Sabi nga, God loves a cheerful giver, diba? So, ayun na nga. So, yung plot na para ma-condemn or mapahamak ang ating Panginoong Yesus ay hindi naganap, bagkus ay naging karagdagan pa ito sigurado sa mga tao na mas lalong gustong makilala or gustong malaman kung ano nga ba ang daan patungo sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, di ba? Siguradong ang mga ito ay nakasama na sa mga tinuturuan ng ating Panginoong Yesus at ibinabahagi ng ating Panginoong Yesus yung wisdom or karunungan mula sa ating Panginoon na sinasabi at tinuturo sa mga tao na kanyang makakausap na magsisi sa mga kasalanan at tanggapin. Syempre, hindi pa niya pwede sabihin talaga totally na tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas dahil hindi pa nga nagaganap ang pagtubos sa kasalanan. Ngunit kung sino man ang manalig o sumunod sa Kanya ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos, diba? So, yun nga, mostly, iniisip natin na, ay, itong taong to may masamang balak sa akin, diba? Itong taong to, maraming ginagawang di maganda sa akin. Like, halimbawa, pinapahamak niya ako, pinapahiya niya ako sa maraming tao, binabantaan niya ako ng hindi maganda, napapatayin ako or sasaktan ako at ang mga mahal ko sa buhay, diba? Parang, kumbaga, darating sa point na matatanong mo ang Panginoon na, Lord, bakit naman nangyayari to sa akin? Totoo ka ba, Lord? Kung totoo ka, Lord, ayaan mo ko na makalampas or mapagtagumpayan itong sitwasyon ko na to na, diba? Sobrang hirap, sobrang sakit, sobrang nakakapagpa-down ng iyong pag-asa, ng iyong saya, ng iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Pero sabi nga, huwag tayong magpa-apekto sa lahat ng mga nangyayaring yan, ng mga negatibo sa atin, dahil yan ay pakana lamang ng kalaban upang ikaw ay panghinaan ng loob at mawala yung tiwala o pananampalataya mo sa ating Panginoong Diyos. Nakasama natin siya, mapagtatagumpayan natin kung ano man ang ating mga kinakaharap na yan, kahit gaano kahirap. And pag natapos mo yan ng maluwalhati at napagtagumpayan mo, mapapasabi mo, ay thank you Lord, diba? Dahil napagtagumpayan ko tong sobrang hirap na pinagdaanan ko, as in talagang sumuot ako sa butas ng karayong para mapagtagumpayan yung
yung bagay na yun, 'di ba? So kagaya nga ang ginagawa natin example diyan is halimbawa, sumali ka sa isang contest o palaro, 'di ba? Na kung saan isa lang naman talaga ang pinaka magiging grand champion, 'di ba? O magiging grand winner, 'di ba? Pero sa ating Panginoon, lahat tayo ay grand winner, 'di ba? Especially kapag yung ating takbuhin patungo sa ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon na go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to observe what the Lord Jesus has done, or diba, kung ano yung mga pinakita niya na ating dapat gawin at isa pang buhay, and we live from glory to glory, and we are striving at tayo ay nagsusumikap na maging kagaya ng ating Panginoong Yesus, to grow into Christ likeness, 'di ba? Na kung saan hindi lang tayo tagapakinig, hindi lang tayo basta tagapagsalita, pero tayo din ay two-way, 'di ba? Tayo ay natututo, nag-aaral, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nananalangin, 'di ba? At if you need some godly advice or counselor, ay maghanap lamang tayo ng mga pastor, pari, or mga kahit sino mga elder or missionary na pwedeng makapagbigay sa atin ng godly advice, so that we can live a holy life, dahil ang ating Panginoong Diyos ay holy, kaya dapat tayo din ay magpakabanal. Pero sabi nga, pinabanal na tayo ng dugo na inialay na ating Panginoong Yesus, lalo na kung tinagap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin, dahil wala namang iba sa atin talaga na makakayang makagawa noon ng pagliligtas kundi siya lamang, di ba? Maring ang iba tinatanong, totoo ba yung impyerno? Kagaya nung college ako, meron akong professor na tinanong sa akin nun sa political science, kung totoo nga bang may impyerno. Kasi ang tawag dito, ni-research na daw ng mga geologists at mga scientists na kahit hanggang sa pinakailalim ng lupa, lupa pa rin daw. So, walang impyerno doon, di ba? So, kagaya lang din kapag may nagtanong, totoo ba ang Diyos, di ba? So, ang gagawin lang natin example dyan is, tinatanong nyo kung totoo kasi meron, di ba? At kagaya ang hangin, 'di ba? Ang hangin ba hindi naman natin nakikita pero nararamdaman natin, 'di ba? So ganun din ang ating Panginoon, because God is in spirit, mararamdaman natin na nariyan siya base sa mga nangyayari sa ating buhay, 'di ba? And isa sa sinabi ko nga dun sa professor namin ay sa paniniwala ko po ay merong langit at merong impyerno, 'di ba? Syempre hindi na natin masasabi 'yun kapag patay na tayo, kasi hindi na natin alam kung saan tayo napunta after nun, di ba? Pero mas maganda na habang nabubuhay tayo is naniniwala tayo na meron tayong kapupuntahan na two place. So, mas dapat na pagsumikapan natin na doon tayo maganda sa much more better place, di ba? Sa kaharian ng ating Panginoon, kaysa sa panghabang buhay na lugmok or pagdurusa sa impyerno, di ba? Sabi nga, iniisip na iba, sabi, paano kung hindi naman pala totoong impyerno? Wala namang mawawala sa'yo kung naniwala ka na ngayon na may impyerno, di ba? At least ang ginawa mo nagsumikap kang maging mabuting tao. Paano kung dito pa lang sa mundo naniwala ka na walang impyerno? Pagkatapos pag namatay ka pala, sa impyerno ka pala napunta, di ba? So habang buhay kang magdurusa sa impyerno, kung ito man ay totoo, at hindi na natin yan maipapatotoo sa mga tao, dahil hindi na tayo pwedeng bumalik mula sa kamatayan. Ang tanging ang ating Panginoong Yesus lamang ang nakagawa niyan, na after 3 days ng kamatayan ay nagbalik na matagumpay bilang pagtubos sa ating mga kasalanan, na sinabi na rin naman niya sa pasimula pa lamang sa kanyang mga alagad na mangyayari at dapat mangyari dahil ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos Ama. So ano po yung may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and let us close into prayer. So, Ama namin Diyos na makapaganang salat, muli nagpapasalamat po kami sa oras na ito, Panginoon, na isang panibagong kaalaman na naman ang nadagdag sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa bawat pinagdadaanan namin, Panginoon, mahirap man ito o talagang sadlak kami, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na hindi nyo kami pinapabayaan at hindi nyo kami iniiwan, Panginoon. Madalas pa nga kami ang nang-iiwan sa inyo, Panginoon, especially kapag dumadanas kami ng mga ganitong mahirap na mga pagsubok sa aming buhay.
na gusto na ng karamihan, Panginoon, na bumitiw sa pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon, at magpakalunod na lamang sa kasamaan o sa pagkalugmok, Panginoon. Pero sabi nga, Panginoon, na as long as nariyan kayo, Panginoon, at alam namin at nagtitiwala kami na hindi nyo kami iiwan, Panginoon, ay mananatili kaming matatag sa pananalig at pananampalataya at pagsunod sa inyo, Panginoon, at pagmamahal din sa inyo, Panginoon, at matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, ano man ang pinagdadaanan ng aming kapwa, Panginoon, at lahat kaming tao sa mundo, Panginoon, na mga pinansyal, Panginoon, I pray, Lord God, that you will provide, Panginoon, mapagtatagumpayan at ma-overcome ng bawat isa ang mga problemang ito sa pananalapi, kayamanan, mga dapat gawin o dapat bilhin, Panginoon, lalo higit, Panginoon, ang mapa-enlarge, Panginoon, at mapalawak pa ang mga nananalig at sumasampalataya dito sa inyo sa mundo, Panginoon, sa pamamagitan ng paggamit namin ng iba't ibang mga makabagong teknolohiya, Panginoon, o pakikisalamuha at pakikipag-usap sa aming kapwa, nang sa gayon ay makilala nila kayo at ang inyong bugtong na anak na si Jesus at ang banal na Espiritu ay magari sa aming buhay, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, sino man na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, binawasak po namin ang gawa na ito ng kalaban, Panginoon, na nais panghinain ang physical man, spiritual or emotional ng bawat tao, Panginoon, na kung saan may ini-implant sila na hindi mga magaganda sa puso, isip at espiritu ng bawat isa, Panginoon. Winawasak po namin ang gawa ng kaaway na ito, Panginoon, at alam namin hindi magtatagumpay, Panginoon, sapagkat naisin ng bawat isa sa aming, Panginoon, ay masunod ang inyong kalooban hanggang sa aming huling hininga, Panginoon, upang ang aming gantimpala, Panginoon, na naghihintay ay sasabihin ninyo sa bawat isa na, well done, good and faithful servant, Panginoon, para sa mga namuhay, Panginoon, ng sang-ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang aming socially na pakikisalamuha sa aming kapwa, sino man ito, iba't mula man sa ibang lahi o ibang lugar, Panginoon, ay dinadalangin po namin na maging daluyan kami ng pagpapala sa lahat na aming makakasalamuha at makakausap, Panginoon. And syempre, lalo higit, Panginoon, ay kailangan namin ng inyong gabay para sa pakikipag-usap at pagpe-pray at pagtuturo sa mga taong ito, Panginoon, na dapat naming matulungan upang mahasa at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin namin ng mga pastors, priests, mga elders, mga prophets, mga teachers, Panginoon, evangelists, Panginoon, at kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, na nagsisimulang gawin ang inyong kalooban, Panginoon, to go therefore and make disciple, Panginoon. Gamitin na anumang mga paraan na meron sila, social media, Panginoon, pakikipag-usap, pakikipagkaibigan, pakikipaglaro ng mga sports, Panginoon, at kahit ano pa mga bagay, Panginoon, makasalubong namin, makasabay namin sa mga sasakyan, Panginoon, ay magiging dahilan, Panginoon, nang sa gayon ay maging curious din ang bawat isa, Panginoon, base sa aming mga ikinikilos at pananalita, Panginoon, o aksyon, Panginoon, na masasabi nila that we are truly your follower, Panginoon, dahil nakikita nila sa amin, Panginoon, na mga katangian ninyo at ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga bansa, Panginoon, that there will be peace, understanding, and unity to every country, Panginoon, at matigil na nawa ang mga war o mga gera, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ang mangingibabaw sa bawat isa ay pagmamahalan, pagpapatawaran, pagtutulungan, Panginoon, especially, Panginoon, ng pagtutulungan upang mas marami ang makakilala sa inyo, tumanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, at hayaan na maghari kayo sa buhay nila, nang sa gayon ay tunay na mga goodness and mercy of you, Lord God, shall follow us all the days of our life, Panginoon. At alam po namin na hindi nyo kami iniwan ni pababayaan man, Panginoon, sapagkat mas inuuna po namin ang inyong kalwalatian, ang inyong kaharian, Panginoon, kesa sa ano pa mang mga bagay, Panginoon. At kaligayahan po namin na mapaglingkuran kayo sa abot ng aming makakaya, Panginoon, hanggang sa aming huling hininga. Kayo po mag-ingat, sampu sa aming mga pamilya at mga mahal sa buhay, Panginoon. Ilayo nyo po ang mga ito, Panginoon, sa anumang kapahamakan o sakit o kalamidad, Panginoon. At itinatalaga po namin ang aming mga buhay, Panginoon, bilang maging lingkod ninyo na ginagamit sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kayo po ang mapapurihan ng madakila sa aming buhay. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!